So ayun guys, idadala na natin kay kuya yung ipapalay natin na rim set natin. Tapos yan na yung hub guys, natuyo na. So what is up guys? So today sa video na to is magdi-detail tayo ng makina. Itong makina lilinisin natin, tapos tatanggalin natin lahat ng mga grasa dito, makikita nyo. And pagkatapos nun, i-repaint natin. Ayan. Then bali may nakuha pa akong hub dito pang wave, kaso chrome yung kulay niya. So bonus video na lang to, i-repaint ko rin to into silver. Natabasan ko pa sana to guys dito sa banda rito, kaso aftermarket hindi ko masisigurado yung tatag niya. Tsaka medyo mahirap magtabas ng hub, baka magkamali tayo. So ang gagawin ko dito, lilihain ko na lang din, bonus video na lang to, tapos i-repaint ko into silver para mabuo na rin yung rim set natin. So dito sa makina guys, ang pang gagamitin ko panlinis is to Kobe CVT na carb cleaner. So actually pwede naman panlinis yung CVT FI cleaner, kaso wala pa tayo na naubusan. So ito yung meron sa atin ngayon, Kobe na carb cleaner for 50 ml. At may ganito rin tayong benta sa Shopee guys, link is in the description sa baba. Tapos guys, hindi lang to, pipinturahan na rin natin tong mga to, tong crankcase. Ayan. So hindi ko na rin pinakita sa video, actually may pangkikil pala ako dito. Ito yung hinahanap ko noon para mas ma-finish natin tong mga pinagtatabas natin dito. Ayan, gagamit pa ako ng paint remover para matanggal yung mga old paints nya. So ayan. Tapos itong block, hayaan ko lang ganito yung kulay niya. Ang i-detail na lang siguro natin is itong manifold. I think ipapolish ko na lang siguro to. Itong manifold. Sa mga magtatanong, mag-i-stock carb pa lang muna ako ngayon as of now. In the future na lang siguro kung magpapalit tayo ng block, sasabay ko na rin yung carb. So yun. So guys, umpisahan na natin. So guys, gagamit ako dito 600 grit na liha na siyang pagkakapitan ng ating surfacer. So guys, more on time lapse na lang din tong video na to sa pagliliha ko, sa pagdi-detail ng makina, pati dun sa pagpe-paint. So yun lang guys, sana mag-enjoy kayo.
So ayun guys, idadala na natin kay kuya yung ipapalay natin na rim set natin. Tapos yan na yung hub guys, natuyo na. So yan yung kulay niya ngayon. So i-update ko na lang kayo guys once na matapos na niya. Tapos itetest fit rin natin. Then ayun, dumako naman tayo dun sa pag-detail natin dun sa makina. So tara. So ngayon guys, nalinis na natin tong crankshell. Tapos dito sa side na to, ang gagawin ko is babaklasin ko tong crankcase dito. Pero bago yon, i-drain ko muna yung lumang langis dito sa baba. Pagkabaklas natin dito is hindi lahat dito tumagas. So konti na lang yung matitirang langis dito kapag, although nandito naman sa ilalim yung langis niya, pero yun pa rin yung gagawin natin. So tara. Ayan guys, as expected, malinis ang bandang loob ng crankcase ng isang 2-stroke. So makikita nyo naman yan guys. So tinanggal ko na siya guys. Ayan na siya yung crankcase cover. So ang gagawin natin dito is magpe-paint remover tayo, pati dito sa mga natabas natin. Ayan, paint remover. Then saka natin ipe-paint ng samurai paint.
ayun guys, naliha ko na yung crankcase. So overall, ang plano dito is ipe-paint ko pati itong crankshell, pati yung crankcase at saka yung cylinder head ng silver. So ang gagamitin ko sa crankcase, magpa-primer tayo doon, tapos magbe-base coat na tayo ng high temp silver. So high temp silver na yung gagamitin kong base coat doon para hindi na masyadong magastos kaysa gumamit pa ako ng standard na samurai paint, doble gastos na tayo. So pagkakasyahin ko na lang, then lalagyan natin ng top coat yung crankcase ng K1KT clear. Then dito sa crankshell naman, tsaka sa cylinder head, rekta na yung high temp silver. So yun lang guys, ita-time lapse ko na lang uli. Ayan na guys, yung crankshell, binalot ko na lang to ng papel at saka tape. Ayan. So mga magtatanong kung anong tape yung gamit ko, paper tape siya guys. So kailangan ko pang balutin ito, tapos itong plastic na to. So ganyan na muna siya, 2 coats yung gagawin natin after natin maka 2 coats ng high temp silver dito sa crankshell. Dito sa bandang taas, papatuyin natin, then saka natin babalik ta rin sa ilalim naman. Tapos after matuyo, then okay na yon, ikakabitan natin yung mga crankcase. So yon, ita-timelapse ko na lang ulit guys. Ayun guys, na-repaint ko na yung crankcase, pati yung crankshell, pati na rin yung cylinder head. So ngayon, lilinisin na rin natin yung block at saka i-detail natin ng konti dito sa may manifold at saka sa carb. So timelapse ulit. So ayun guys, nalinis na natin. I-retouch ko na lang siguro konti to ng paint. Ito rin yung sa carb, mas malinis na siya kumpara dati, parang bago. Then yung manifold, asan na yun? Dito lang yun dito pala sa baba. So ito guys, malinis na rin to. Okay na to. Ito kasi pinaganuhan lang ng gasket, kaya ganyan yung itsura niya. Then yung reed valve, hindi naman nakikita to. Siguro dito dodoblehin ko na lang dito sa may bandang labas niya, sa gilid-gilid. So overall, okay na tayo sa makina sa pagdidetail natin. So hanggang dito na lang muna guys. At sa susunod is i-assemble na natin yung makina. Papatuyin ko muna siya for about ilang days para makasigurado din tayo sa paint. Then saka natin i-install dito. Ayan, kung nakikita yung mga post ko sa Facebook, nag-test fit na ako dito ng shock, pati yung swing arm nilagay na natin. Tapos yon, pagsasabayin ko na, i-install na rin natin yung makina dito. Then makikita nyo na yung kakalabasan or kung paano yung itsura nya guys. So yun lang guys, hanggang dito na lang muna. And bago ko tapos itong video na to is mag-shoutout muna tayo. So yun guys, mag-shoutout muna tayo. Ayan. And shoutout to Cesar Joseph Kayasa, shoutout to Efraim Carlos, shoutout to Froilan Domanico, and shoutout to Jake Porras from Iloilo, shoutout to Jimmy Elson Savellena, and shoutout to John Lester Sunga, Jordan Yap, Michael Simbre, Negar Works and Garage Shop, RGYT, and lastly, shout out to Simon Gabriel Panlilio. Meron pa palang isa, Papa Dodot Gaming, Christopher D. Espinosa. Salamat Idol, solid. So guys, hindi ko nga pala napakita sa video itong rim set natin. Na-repaint, di ba bale na-repaint ko yung hub. Tapos, ayan siya, Kalesa type. So, ang size ng spokes dito sa harap ay 9G by 162 na Yaguso. Then, actually, gagawin sana standard yung likod, pero ginawa na lang din Kalesa type kasi yung naibigay kong rayos or spokes is 129 yung size. So, hindi siya abot. Actually, ganito na lang yung ginawa, Kalesa type na lang din. Sakto lang din naman, 2-stroke naman itong build natin. And next video, sa part 7, i-install na natin lahat to. Itong makina, ikakabit natin dito sa chassis. Then, actually na-repaint ko na yon. Sa susunod na video nyo lang makikita yon. Then, itatayo na natin.
Kung makikita nyo yung post ko sa Facebook, ganun yung itsura niya. So, follow my Facebook page din. Link is in the description dito sa baba. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo tong video and hopefully nakatulong. At sana nag-enjoy kayo. So, hanggang dito na lang muna. And as always, ride safe. Peace!